Mga kapatid, mapagpalang araw ng linggo sa inyong lahat. Simulan na natin ang pagdiriwang sa Semana Santa. Ang araw na ito ay tinatawag nating Domingo de Ramos o Linggo ng Palaspas o Domingo sa Lukay. Ang napakagandang simula ng Semana Santa ay ang paggunita natin ng matagumpay na pagpasok ni Jesus sa bayan ng Jerusalem. Kaya makinig tayo ng mabuti sa ating napakaganda kahit mahaba na ebanghelyo sa araw na ito. Ang ating ebanghelyo ay ibabahagi sa atin ni San Lucas, Kapitulo 23, versikulo 1 hanggang 49. Tumayo ang buong Sanhedrin at dinala si Jesus kay Pilato. Siya ay pinaratangan nila ng ganito. Napatunayan po namin na sinusulsulan ng taong ito ang aming mga kababayan upang maghimagsik. Ang mga tao ay ipinagbabawalan niyang magbayad ng buwis sa emperador at nagpapanggap siya raw ang Kristo, na siya ay isang hari. Tinanong siya ni Pilato, "Ikaw ba ang hari ng mga Hudeyo? Ikaw na ba ang may sabi?" Tugon ni Jesus. Sinabi ni Pilato sa mga punong pari at sa mga tao, "Wala akong nakitang kasalanan sa taong ito." Ngunit mapilit sila at sinasabing sa pamamagitan ng kanyang katuruan ay inuudyukan niyang maghimagsik ang mga taga-Judea. Nagsimula siya sa Galilea at ngayon narito na. Nang marinig ito ni Pilato, tinanong niya kung si Jesus ay taga-Galilea nga. At nang malaman niyang si Jesus ay sakop ni Haring Herodes, ipinadala niya si Jesus kay Herodes at nagkataong namang nasa Jerusalem ng mga araw na iyon. Tuwang-tuwa si Herodes na makita niya si Jesus. Matagal na niyang ibig makita ito sapagkat marami siyang nababalitaan tungkol dito. Umasa si Herodes na gagawa si Jesus ng ilang himala at nais niyang makita iyon. Marami siyang tinanong kay Jesus ngunit hindi ito sumagot kahit minsan. Samantala ang mga punong pari naman at mga tagapagturo ng kautusan ay nakatayo doon at walang tigil ng kapararatang kay Jesus. Dahil dito, siya ay hinamak at tinuya ni Herodes at ng mga kawal nito. Siya ay dinamitan nila ng mamahaling damit at ipinabalik siya kay Pilato. At ng araw ding iyon, naging magkaibigan sina Herodes at Pilato na dati magkagalit. Ipinatawag ni Pilato ang mga punong pari at ang mga pinuno ng bayan at ng mga tao. Sinabi niya sa kanila, "Isinakdal ninyo sa akin ang taong ito sa kasalanang panunulsol sa mga taong bayan na maghimagsik. Sinisiyasat ko siya sa harap ninyo at napatunayan kong walang katotohanan ang mga paratang ninyo sa kanya." Gayon din si Herodes, kaya pinabalik niya sa atin si Jesus. Hindi siya dapat hatulan ng kamatayan. Wala siyang kasalanan. Ipahagupit ko na lamang siya at pagkatapos ay aking palalayain. Subalit sabay-sabay na sumigaw ang mga tao. "Patayin ang taong iyan, patayin, at palayain si Barabas." Si Barabas ay nabilanggo dahil sa paghihimagsik na pinangungunahan nito sa lungsod at dahil na rin sa salang pagpatay. Sa pagnanais na mapalaya si Jesus, minsan pang nagsalita sa kanila si Pilato, ngunit sumigaw ang mga tao, "Ipako siya sa krus! Ipako siya sa krus!" Ikatlong ulit na sinabi sa kanila ni Pilato, "Bakit ano ba ang ginawa niyang masama? Wala akong makitang dahilan upang siya ay hatulan ng kamatayan. Ipahagupit ko lamang siya at pagkatapos ay palalayain." Ngunit lalo nilang pinagsigawan na si Jesus ay dapat ipako sa krus.
Napakalakas ng kanilang sigaw kaya't pinasya ni Pilato na pagbigyan ang kanilang kahilingan. Pinalaya niya ang taong nabilanggo dahil sa paghihimagsik at pagpatay at ibinigay niya si Jesus sa kanila upang gawin ang kanilang kagustuhan. Si Jesus ay dinala ng mga kawal. Nasalubong nila sa daan si Simon na taga Cirene na noon ay galing sa bukid. Pinigil nito at ipinapasan dito ang cross habang pinapasunod kay Jesus. Sinunsundan si Jesus ng maraming tao kabilang ang ilang babae nag-iiyakan at tumatangis dahil sa kanya. Nilingon sila ni Jesus at sinabi, "Mga kababaihan ng Jerusalem, huwag ninyo akong iyakan. Ang tangisan ninyo ay inyong sarili at ang inyong mga anak. Tandaan ninyo darating ang araw na sasabihin nila, mapalad ang mga baog, ang mga sinapupunang hindi nagdadalang tao, at ang mga dibdib na hindi nagpapasuso. Sa mga araw na iyo'y sasabihin ng mga tao sa mga bundok, tabunan ninyo kami, at sa mga burol, itago ninyo kami. Sapagkat kung ganito ang ginagawa sa kahoy na sariwa, ano naman kaya ang gagawin kapag ito'y tuyo na?" May dalawa pang kriminal na nilabas ang mga kawal upang patayin kasama ni Jesus. Nang dumating sila sa isang bundok na tinatawag na Golgota o Bungo, ipinako nila si Jesus sa krus. Pinaghati-hati ng mga kawal ang damit ni Jesus. Sila'y nagpalabunutan upang malaman kung kani-kanino mapupunta ang bawat kasuotan niya. Ang mga tao na may nakatayo roon at nanood habang si Jesus ay kinukutya ng mga pinuno ng bayan. Sinabi nila, iniligtas niya ang iba. Iligtas niya ngayon ang kanyang sarili kung siya nga ang Kristo na hinirang ng Diyos. Sinulat nila sa kanyang ulo na ito ang hari ng mga Hudyo. Tinuya rin siya na isa sa mga salaring na nakapako sa tabi niya. Hindi ba ikaw ang Kristo? Iligtas mo ang iyong sarili at pati na rin kami. Ngunit pinagsasabihan naman ito ng kanyang kasama. Wala ka na bang takot sa Diyos? Ikaw ay pinaparusahan din tulad niya. Tama lamang na tayo'y paparusahan ng ganito dahil sa ating mga ginawa. Ngunit ang taong ito ay walang ginawang masama at sinabi pa nito, Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa iyo, isasama kita ngayon sa paraiso. Nang magtatanghali ang tapat na hanggang sa 4 ng hapon, nagdilim sa buong lupain, nawala ng liwanag ang araw at ang tabing ng templo'y napunit sa gitna. Sumigaw ng malakas si Jesus, Ama, sa mga kamay mo'y ipinagtitiwala ko ang aking espiritu. At pagkasabi nito, nalagot ang kanyang hininga. Nang makita ng kapitan ng mga kawal ang nangyari, siya ay nagpuri sa Diyos na sinabi, tunay ngang matuwid ang taong ito. Maraming tao ang nakakatipon doon at nanood. Nang makita nila ang mga nangyari, umuwi silang lungkot na lungkot. Nakatayo naman o di kalayuan ang mga kasamahan ni Jesus, pati ang mga babaeng sumama sa kanya mula sa Galilea. Nakita rin nila ang mga pangyayaring ito. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Gaya ng sinabi ko kanina, ngayon ang simula ng Semana Santa. Ang buong simbahan ay ginugunita ito sa pamamagitan ng pagbabasbas ng mga palaspas o lukay o palm. At ginagawa itong cross. Ang palaspas ay simbolo ng tagumpay. Tagumpay na ibinigay ni Jesus sa atin sa pamamagitan ng kanyang cross. Kaya ang palaspas na ito ay pinupurmang cross. Dahil sa atin na mga Kristiyano, ang tagumpay natin ay sa cross.
Hindi lang ang cross na naging simbolo ng paglilitis, simbolo ng kasalanan, kundi sa likod ng mga ito, ang lumang pag-unawa sa krus ay naging tagumpay. Nagbago ang pananaw dahil kay Jesus. Mga kapatid, naway sa ating narinig na ebanghelyo, mahaba man, pero dito isinalaysay ang pangyayari sa buhay ni Jesus. Nakipagsagutan ang mga tao at parang naguguluhan sila sa katayuan ni Jesus kung siya ba talaga ay Diyos o tao. Marami ang nalilito. Marami ang hindi nakaunawa. Posible tayo rin. Ako, ikaw, tayong lahat ay nalilito. Naguguluhan din. At siguro marami rin tayong tanong sa ating mga sarili. Sino nga ba si Jesus? Si Jesus na ating pinagkakatiwalaan. Si Jesus na siyang ating naging sandigan. Sino nga ba siya? Inialay niya ang kanyang sarili ng buong katapatan. Pinanindigan niya ang kanyang pagmamahal, ang kanyang pag-ibig, hindi lang sa salita, kundi hanggang sa kamatayan sa krus. Mga kapatid, naway ang linggong ito ay maging linggo ng pagninilay sa atin. Magnilay tayo ng buong puso. Maging tapat sana tayo sa pag-alaala sa kung paanong paraan ni Jesus inalay ang kanyang sarili dahil sa pagmamahal niya sa akin, sa pagmamahal niya sa inyo, sa pagmamahal niya sa ating lahat. Mag-alay tayo ng panalangin. Mag-alay tayo ng mga sakripisyo sa ikabubuti ng ating komunidad, sa pagbabago nating lahat, at sa pagbabago ng ating buong bayan. Sa ating panalangin, Jesus, naming tagapagligtas, humingi kami ng tawad sa lahat ng aming pagkukulang. Sa panahon na kami ay punong-puno ng pagdududa, sa panahon na kami ay naguguluhan, patawad. Sa likod ng mga ito, patuloy mo kaming niyayakap. Naway, gabayan mo kami. Tulungan mo kaming magbago. Tulungan mo kaming maging instrumento ng kaligtasan ng bawat isa. Upang sa gayon ay aming madama ang iyong buhay na presensya. Hinihiling naming lahat ito sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen.